Good afternoon mga boss, medyo naurong ang UFO Part 3 dahil sa black hole. Nonetheless, ipapublish ko rin naman siya next week. Iba't ibang topic natin this week kaya medyo maraming mga follow-up statements at questions. May mga nakita kong request regarding Holy Week. Napapanahon siya kaya lang wala pa akong research material. Titignan ko kung makakahanap ako ng topic pero no promises. Without further ado, let's do this. From Elmer Del Valle. Kung flat ang Earth, may nakarating na ba sa dulo ng Earth gamit ang barko? According sa Flat Earth model, wala pang nakakarating sa dulo dahil sa wall of ice. Ayon nga sa mga flat earther, ang NASA at mga government pati Illuminati ay mayroong conspiracy tungkol dito at gumawa ng treaty bilang panangkipbutas. Pero ang totoo, ayaw talaga nilang ipadiscover ang South Pole. Ayan ang karaniwang dahilan ng mga flat earthers. Pero totoo nga ba na wala pang nakakapunta ng South Pole? Try and do a quick Google search. Alam ko naman kahit anong explain ko ay mayroon pa ring maiisip na explanation kahit suntok sa buwan na ang explanation na yan. From Maru Rojas. Boss, may natakal kasi kami dati about sa Earth oblate spheroid. Pinakikita dito na hindi perfect round or circle ang Earth. Oblong ang shape. Ang daming theories about Earth. But sana madiscuss din about dito. Thanks sa info about sa video mo. Ngayon looking forward sa next upload mo. Actually boss, diniscuss ko nito yung part ng oblate sphere, pier at kung anong shape pa ito, sinabi ko pa nga triangle, pero didiscuss ko ulit as a refresher. Ang picture kasi ng NASA, if we really look into it, diba circle? Although sinasabi na fake CGI, etc., let's put it aside, shall we? Ang picture ng NASA is circle, pero ang sinasabi ng mga documents or science or measurements is oblate spheroid, hindi ba? Does it mean na wala talagang picture ang Earth? Not really, kasi ang ating mga mata, even the satellites, are not capable of detecting the bulge of the Earth. Kumbaga kahit tumayo ka sa Mars or Moon or dito sa solar system natin, hindi mo makikita na oblate ito. Ang mata mo is makikita na round or sphere ito. Pero kapag nilagay na natin ang calculations kagaya ng sukatin ng mundo, then doon lang natin malalaman na hindi ito perfect round. Bagkus, isa itong oblate spheroid. Now we go to the pear shape. Diniscuss ito ni Neil deGrasse Tyson sa isa sa mga conference niya. So it's not actually a sphere, it's oblate. And officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier. A little chubbier. Yeah. Chubby is a good way. It's like pear-shaped. Yeah. Technically, kaya sinabi ni Kuya Neil yun ay dahil sa results ng satellites. Sa mahabang pag-orbit ng satellite sa mundo, na-detect nito na mayroong depression sa South Pole at sa North naman nagkakaroon ng bulge, meaning mas tumataba yung South Pole. Although, kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang mga mata natin is not capable of detecting it. Sa measurements o numbers lang ito makikita. Fed this misrepresentation of our own planet on the belief that in fact we have real surface features, but cosmically speaking, we're practically a perfect sphere. From Jade777. Paano mo naman nalaman kung wala yung Photoshop yung 1966 na picture ng Earth? Ang Adobe Photoshop ay dinevelop ng magkapatid na sina Thomas at John Knoll noong 1987. Technically, ang unang photo editing na nangyari ay noong 1860, isang litrato ni President Abraham Lincoln. Pero ang editing na ito ay manually. Ibig sabihin, gumamit ng ink, paint at airbrushes. Noong 1980s nagsimula ang photo editing programs ng mga sinaunang computers. So technically, wala pang Photoshop or computer photo editing capable noong panahon ng 1966. From Tian Chris Malones. Puts tinfoil hat. Follower ako ng Donut Earth Society. Noong kinoment ito ni Boss Melanie, pinabayaan ko lang kasi feeling ko joke lang. And upon googling, ayun ko lang nakita na may mga naniniwala pala talaga dito. In fact, may Earth model na rin sila. Ayan o, saktong-sakto diba? Ang buwan, palusot-lusot sa gitna. Ayon sa nabasa ko, ito ay joke idea lang ng isang user na nagngangalang Dr. Rosen Penis. Pangalan pa lang, pamatay na. Tapos, nitong 2012, karoon ito ng traction. Ayaw ko na mag-delve dito boss pero flat earth pa nga lang, doesn't make sense. What more tong donut pa? From Giovanni Guevara.
About dun sa sunrise and sunset, meron pong video dito yan sa YouTube nung iharap ang camera sa kaliwa, madilim, may buwan. Nung iharap naman sa kanan, may araw naman at maliwanag naman sa video. At lahat ng tanong mo about sa ganyan, may sagot yan sa flat earthers po. Actually boss, yung specific scenario na yan proves that the earth is round. Bakit? Imagine mo, ang araw palubog dahil nawawala ng angle nito habang ang buwan naman ay nasa kabilang banda. It will never happen sa flat earth. Kasi nga ang liwanag ng araw ay nasa taas, di ba? So technically and scientifically, dapat masisinagan ng araw ang buwan. Therefore, walang sunset na mangyayari. Ang liwanag should be the same. Hindi ito mawawala, liliit lang. It's from Psychablat. Kuya, sa 7 minutes 58 seconds, air resistance yung cause kung bakit nauna yung bowling ball kesa sa feather. Yes, I know boss na air resistance yun. Ang air resistance is due to our atmosphere, tama? So ayon sa flat earther, gravity does not exist. Buoyancy and density ang meron sa kanila that replaces gravity. So, sa vacuum environment, whereas regardless sa mass ng isang bagay, sabay silang bababa dahil walang air resistance or atmosphere. So anong nagpapababa sa kanila? Gravity, di ba? Kaya yun yung sinabi ko, gravity exists. Dahil hindi mapapaliwanag ng buoyancy o density yan. Hindi ko makita yung comment ni Boss Bagsik po to, but I read it at ang reason ko, boss, kung bakit matamlay ang boses ko nung time na nire-record ko yung Flat Earth Debunk is because alam naman natin na kahit anong paliwanag ko or kahit andyan ng evidence sa harapan nila, wala pa rin itong silbi. They tend to look the other way. Nagpaliwanag din ako sa isa sa mga comment na bakit ang tao madaming tanong pag binigyan ng scientific evidence. Pero pag Bible or faith ang nagsabi ng statement, sasabihin huwag questionin ang salita ng Diyos. Bakit kaya? Edric Nino Alvior. Paano sila mag-sex? Tulad din ba ng tunay na aso? Yes boss, I would assume na same sila. I do think na noong unang panahon, noong prehistoric pa, I think ganun din ang reproduction nating mga tao. Think of it, ang mga ibang mga hayop sa wild, ganun ang mating nila. So there is this high possibility na ganun din ang mga caveman noong unang panahon. From D. Napakagulo ng history, hindi mo talaga malalaman kung ano ang totoo o hindi. Totoo yan boss, nakakapagtaka lang yung same accounts ng iba't ibang tao. Then again, we go to the question, bakit walang bone evidence? So still, it remains a mystery. From Sir Joseph. Tanong ko lang, kaya ho ba magpalit ng anyo ng mga cynocephali? I don't think kaya nila boss kasi ang mga paglalarawan sa kanila is all the same. Mukha ng aso. Di rin sila nakakapagsalita at puro alulong lang at tahol. So I doubt na makakapag-transform sila. Though kung totoo ang werewolf, which I don't believe it is, ito ang possible ancestor nila. From Red Sausage 66. Baka may taong aso pa rin ngayon kasi malawak ang mundo eh. Di ba ang tawag sa kanila ay werewolf? Well, if you believe in werewolf, posible nga. Ako kasi I don't believe in werewolf. Kasi if we put it scientifically, how does the moon affects werewolf? Yung pagbabago nila. As per legends, di ba pag full moon daw, magbabago sila. Actually, this may be due to the wolf howling on full moon, pero wala itong connection. Even when not full moon, ang mga wolf ay umaalulong pa rin. Nocturnal kasi mga wolf, hence sa gabi sila mas active. Doon pa lang we can see the connection that this legend is possibly just a legend after all. From Melvin Alatraca. Kung malalakas sila at magagaling paano sila naubos? Kawagawa lang yan ng mga lumang tao. I do agree, it's all story kasi nga wala pa rin namang proof. Pero let me address your question boss. Papaano sila naubos? If we assume na totoo nga sila. Remember nung sila ay unang inilarawan, mabait, hanggang pabangis ng pabangis. Dahil ang mga tao unti-unti din silang hinahunting o di naman kaya sinasaktan. So therefore, with that statement, we can assume na ang mga ito ay unti-unting nauubos hanggang sa kakaunti na lang ang natira. Since walang documentation, hindi natin alam ang reproduction rates nila which plays a vital part sa sinasabing malakas. From Rin Okumura.
When you look at the stars at the night, you were looking back in time. Totoo. Kaya nga kung halimbawa merong isang sibilisasyon na katulad natin, sabihin nating 100 million light years ang layo. Kapag nakita nila ang mundo natin mula sa kanila, ang makikita nila ay hindi tao, kundi mga dinosaurs. From Kian Borromeo, paano naman yung Hawking's radiation na nire-release ng black hole? Good point. Medyo mahaba-habang discussion ng Hawking's radiation, but in a layman's term, ang universe natin ay mayroong pair ng subatomic particles. Subatomic mga boss ha, isang positive at isang negative. Ang dalawang particles na ito ay parang yin at yang. They are created and destined to destroy themselves. Dilitaw sila then eventually magko-collide. So ang space natin ay mayroong ganito, which also includes the black hole. Pero iba ang effect nito sa black hole. Ang positive particles ay nakakatakas ng black hole at nagbibigay ng radiation, habang ang negative particles naman ay bumabagsak sa black hole at bawat negative particles ay tumutulong sa pag-decrease ng size nito. Yan na muna, we can delve into this more pag-focus na ang topic. So sa case ng EHT, masyadong maliit para makapture ang radiation na to. Remember, ang radiation na yon ay subatomic particles. From Jade 777. Si Dr. Katie Bowman, isang computer scientist, ang gumawa ng first image ng black hole. Parang yung nasa picture lang to ah. To clarify, she can be credited as such. Pero hindi siya gumawa ng image. Let me just clarify that. Ang ginawa niya ay ang algorithm. Yung algorithm, in turn, nagko-compute ng data na na-capture ng EHT. Millions of gigabytes yan ha. So, hindi niya kayang gawin yun. So, yes, she can be credited as the woman behind the black hole image. Pero again, hindi niya ito dinrawing. She created an algorithm to compute the data that was collected by EHT. Sana po malinaw yan at sana wala nang conspiracy dyan. From Bethwell Orivelo. Itim na butas. Butas na butas sa kaitimang pangloloko ng NASA. Boss, hindi po NASA ang nag-publish ng image. Well, it is true na may part ang NASA. Halimbawa, ang telescope ng NASA tinatawag na Nuclear Spectroscopic Telescope Array. Kasi ito yung ginamit para mahanap ang supermassive black hole sa universe. Pero, ang EHT ang may major effort dito. Again, boss, ang EHT ang nag-publish, hindi po ang NASA. Yan na lang muna mga boss. Please keep your questions coming para naman meron tayong video pag Sunday. Pag wala kasing questions or statements that got my attention, mas maikli ang video and possibly wala. Katulad ng nakaraan, kailangan ko pang kumuha sa mga out of topic questions. Also mga boss, wala pong shoutout dito. Next week, UFO Part 3 at Putchege Mountain. Unless meron na namang sumingit kagaya ng black hole. Salamat sa panonood mga boss.